Hindi kailanman kinailangan ni Norman ng kamao upang mangibabaw at manakit ng mga tao sa paligid niya. Sa opisina ng Altamira Holdings, sapat na ang kanyang bibig. Mabilis, matalim, at palaging may tinutumbok na kahinaan ng sinuman. Kapag nagsalita siya, walang preno o pahinay-hinay. May nasasaktan sa pamamagitan lamang ng kanyang pananalita. Tuwing umaga, bago pa man magbukas ang mga kompyuter ng lahat ng mga empleyado, bukas na ang bibig ni Norman. "Uy, nakita niyo ba yun?" Sabay turo niya sa suot ng isang empleyada. "Corporate attire yan. Mukhang galing sa ukay eh. Sa totoo lang, mukha kang sasayaw sa ubando dahil din sa suot mo. Patay na yata ang may-ari niyan eh." May ilang tumawa, may ilang yumuko, may ilang nagkunyaring abala para hindi pansinin ang kanyang panlalait. "Tama na, Norman. Baka mapikon yan at masira pa ang araw eh. Hilig mo talagang punahin ang mga bagay na wala namang kinalaman sa trabaho eh, no?" Ngumisi si Norman. Bakit naman siya mapipikon? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Anong nakakapikon dun?" Sa loob-loob niya, iyon ang batas ng mundo. Ang matibay ang mananatili. Ang mahina ang natatapakan. Inuunahan niya ng laitin ng sinuman bago pa mauna ang mga ito na laitin siya. Papaano ba naman kasi? Napakapangit niya. Hindi na nga siya kaputian, nakatingala pa ang ilong. Ang kanyang ngipin ay nakausli at napupuno ng tigyawat ang buo niyang pagmumuka. Hindi niya napapansin na sa bawat biro niya ay may mga galit na unti-unting umuusbong. Gustuhin man nilang maipagtalo kay Norman, ay ayaw nilang gawin yon dahil gulo lang ang patutunguhan. Kilala kasi nila si Norman. Kapag ito ang tinukso at nilait, ay agad na nagsusumbong sa HR. Palagi naman itong kinakampihan ng HR manager dahil kamag-anak niya ito. Isang araw, dumating si Balong isang Lunes ng umaga, kasabay ng mahinang ulan. Walang pagpapakilalang naganap. Basta ay may janitor na lang na biglang sumulpot sa opisina para kolektahin ang mga laman ng basurahan. Maliit dahil ito ay unano. May katabaan na nagpakita tuloy sa kabansutan nito at tila laging may pasan na mas mabigat kaysa sa katawan niya. Bagong unano na naman? Baka naninilip ka lang dyan ah. Tignan mo, kasyang-kasya siya sa ilalim ng lamesa oh, kahit hindi na yumuko. Sambit ni Norman sa katabi, pero sapat na para marinig ng lahat ng empleyadong naroon. Hindi tumingin si Balong. Tahimik lang siyang nangolekta ng mga basura at nagpunas ng sahig. Hoy, siguraduhin mong malinis ah. Baka mamaya madulas pa kami sa kalat mo eh. Bakit di mo na lang kaya magikin yan para matuyo agad? Di ba ganun ang mga nuno sa punso, marunong mag-magic? Ako po, sir. Mahina at magalang na sagot ni Balong. Hindi umaangat ang tingin. May kakaiba sa kanya. Hindi siya mukhang takot, pero hindi rin galit. Para siyang taong may hawak na pisi. Mahigpit. Mahaba ang pasensya, pero tiyak na may hangganan. Sa bodega, kapag mag-isa si Balong, saka lang siya humihinga ng malalim. Amoy karton, alikabok, at lumang papel ang paligid. Parehong amoy na nakasanayan na ng kanyang ama. Noong mga panahong ito pa ang janitor sa kumpanyang yon na kanyang pinalitan. Naalala niya ang kanyang ama. Isang lalaking payat, maliit din dahil unano, na nagtaguyod sa kanila para makapagtapos ng high school. Nagkasakit na lang ito dahil sa kakatrabaho, kung kaya't huminto na sa pagtatrabaho para makapagpahinga. Katulad niya ay nakatanggap din ng mga panglalait at pangungutya ang ama sa opisina kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Sadyang mabuti lang ang puso nito kung kaya't hindi nagtanim ng galit at hindi rin gumanti kahit pamilya sila ng mambabarang.
Naalala niya ang pangaral nito sa kanya. Anak, ang salita ay parang bubuyog. Kapag ginulo mo ang pugad, lalabas sila. Hindi agad, pero tiyak. At iyon ang iniiwasan kong mangyari. Ang gamitin ang kakayanan ng pamilya natin para makapanakit. Isang araw sa opisina, narinig niya ang boses ni Norman. Uy, Unano, may nalaman ako Tatay mo pala yung dating janitor dito na pinalitan mo. Kaya pala pareho kayong punggok Saan nga pala ang bahay nyo? Sa punso? Naaalala ko tuloy kapag inuutusan ko yung tatay mo noon Natanggalin yung mga agaw sa kisame. Tawa talaga ako ng tawa. Talon kasi siya ng talon pero hindi maabot ang agaw. Dahil sa narinig, parang may pako na itinusok sa dibdib niya. Hindi siya sumagot. Ngunit naputol na ang PC niya na matagal niyang pinipilit wag bitawan. Kaya niyang tanggapin ang lahat ng panglalait sa kanya. Pero ibang usapin na kapag ang kanyang ama na ang kinutya sa kahit anong kapamaraanan. Sa bahay ni Balong, may silid na bihirang pasukin. Doon nakatago ang mga lumang kahon at garapon. May mga simbolong inukit sa kahoy. May mga salitang hindi ginamit na matagal ng panahon. Sa loob ng mga garapon, may mga bubuyog. Hindi sila karaniwang insekto. Ayon sa ama niya, sila raw ang gabay ng kanilang pamilya. Mga nilalang na nabubuhay at handang gawin anuman ang ipag-utos ng sino man sa kanilang angkan. Hindi sila alaga. Hindi rin sila kaaway. Tinatawag lang sila kapag may salitang kailangang ibalik sa pinanggalingan. Paliwanag ng ama niya noon. Bawat garapon ay may marka. Kung anong uri ng parusa ang kaya nitong dalhin sa taong paggagamitan. Noong gabing yun, binuksan ni Balong ang isang garapon. Hindi ko rin to gusto, pero lumaktaw na siya sa kanyang pagiging hangal. Umusal siya ng mga orasyon, kasabay ng pag-ugong ng hangin. Mag-isa si Norman sa CR nang magsimula ang pangangati. Ano ba to? Sigaw niya, sabay tingin sa salamin. May maliit na butlig sa kanyang muka at sa isang iglap na magayon at biglang pumutok. May lumabas na bubuyog. Na! Sigaw niya, sabay atras. Isa-isa yung nagputukan. Hindi dugo ang umagos, kundi malapot na nana, kasabay ng mga bubuyog. Takot na takot siya sa kung ano ang mga nangyayari. Ang mukha niyang saksakan ng kapangitan ay mas lalo pang pumangit dahil hindi na gumaling ang kanyang mga sugat sa muka. Umabot yun ng linggo hanggang sa lumagpas ng isang buwan. Kinabukasan, tahimik ang opisina. Wala na ang taong mahilig magbiro na kinaiinisan ng mga empleyado. Wala na ang mga tawanan na naghahatid ng pangungutya. Si Balong naman, bagamat maliit dahil Unano, ay kinakitaan ng kasipagan at pagiging magalang na naging dahilan para umani siya ng respeto. Respetong natanggap din ng kanyang ama noon, noong ito pa ang janitor sa kumpanyang yon.